Naranasan mo na bang gumising na parang walang nagbabago? Kahit gaano ka man nagdasal, gaano ka man nagsikap, o gaano mo man pinaghihintay ang isang bagay? Parang tama ang lahat ng ginagawa mo pero parang stuck pa rin ang buhay mo sa parehong lugar. Maaaring ay tahimik mong tinanong ang sarili mo, Diyos, nakikita mo ba talaga ang pinagdadaanan ko? Paano kung ang season na ito ng buhay mo ay hindi naman dead end? Paano kung ito mismo ang sandali bago magsimula ang pagbabago? Manatili ka sa akin dahil sa susunod na ilang minuto, mauunawaan mo kung bakit maaaring mas malapit na ang iyong breakthrough kaysa sa iniisip mo at paano mo maihahanda ang sarili mo para sa pagbabagong inihahanda na ng Diyos. May isang uri ng pakikibaka na dala ng maraming tao pero bihira nilang pinag-uusapan. Gumigising ka, inuulit ang iyong routine, hinahandle ang mga responsibilidad, nakikipag-ugnayan sa ibang tao, but sa kaibuturan mo, may mabigat kang nadadala. Maaaring ito ay kawalan ng katiyakan tungkol sa iyong kinabukasan. Maaaring ito ay stress sa pinansyal. Maaaring ito ay emosyonal na pagod dahil hindi nangyayari ang mga bagay ayon sa iyong inaasahan. At ang pinakamahirap na bahagi ay hindi laging ang problema mismo. Ito ay ang paghihintay. Ang paghihintay na walang sagot. Ang paghihintay na walang malinaw na direksyon. Ang paghihintay na nagtatanong sa iyo ng lahat ng bagay. Nagsisimula kang magtanong, nawala ba ang aking pagkakataon? May nagagawa ba akong mali? Bakit parang walang gumagalaw? Mulit narito ang isang mahalagang bagay na dapat mong hawakan. Ang pakiramdam na tila walang nangyayari ay hindi nangangahulugang wala talagang nangyayari. Minsan, ang pinakamahalagang pagbabago sa buhay mo ay nangyayari sa paraang hindi mo pa nakikita. May isang makapangyarihang paalala sa kasulatan. Isaiah 60 verse 22, NIV. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Kapag dumating ang tamang panahon, gagawin ko ito, sabi ng Panginoon. Simple ang talatang ito, pero may malinaw at tiyak na mensahe. Ipinapakita nito na ang pagbabago ay hindi basta-basta, hindi ito pinapadali, at hindi ito nakabase sa oras ng tao. Ito ay may layunin. Sa orihinal na konteksto, ito ay sinabi sa mga taong dumaan sa hirap, kawalan ng katiyakan at mahabang paghihintay. Umaasa sila sa pananumbalikan, sa progreso, sa isang bagay na sa wakas ay magbabago ang kanilang buhay. At ang tugon ng Diyos ay hindi malabo. Ito ay direktang sinabi. Magaganap ito, ngunit sa tamang panahon. Ibig sabihin, ang sitwasyon mo ay hindi pinababayaan. Ito ay inaayos at inilalapat sa tamang pagkakahanay. Ang paghihintay ay isa sa mga di-komportabling bahagi ng buhay. Walang sino man ang nasisiyahan na mabiging sa posisyon na parang stuck sa pagitan ng kung nasaan sila at kung saan nila gustong marating. Ngunit may layunin ang paghihintay. Isipin mo ng ganito. Kung ang lahat ng iyong hinihiling ay dumating agad-agad, handa ka ba talaga dito? Minsan, tunay ang oportunidad pero nasa proseso pa rin ang paghahanda. May mga sandali kung kailan lumago ang iyong pag-iisip. Kailangan baguhin ang iyong mga nakagawian, kailangan palawakin ang iyong pananaw. Dahil ang susunod na darating ay nangangailangan ng ibang versyon ng iyong sarili. Isaalang-alang ang isang simple, totoong sitwasyon. May isang taong nag-apply sa maraming oportunidad, trabaho, paaralan, proyekto, at paulit-ulit na tinatanggihan. Nakakainis, nakakapanghina. Ngunit sa panahon na iyon, nagsimula siyang pagbutihin ang kanyang kakayahan. Nagkaroon siya ng karanasan, mas nakilala niya ang sarili niya. At sa huli, dumating ang isang oportunidad at mas naayon, mas matibay at mas makabuluhan kaysa sa mga nakaraang nagawa. Paglingkod sa nakaraan, ang paghihintay ay hindi nasayang. Ito ay paghahanda. Ganito kadalas nangyayari ang paglago. At mas mahalaga, ganito kadalas nangyayari ang tamang timing.
Huminto sandali at pagnilayan ito. Paano kung ang bagay na hinihintay mo ay hindi talaga tinatanggi? Paano kung ito ay inihahanda lamang? At sa parehong panahon, paano kung ikaw ay inihahanda rin para rito? May mga banhig na palatandaan na ang sitwasyon mo ay maaaring malapit ng magbago. Hindi laging dramatiko, hindi laging halata, pero mapapansin kapag nagmumuni-muni ka. Maaaring maramdaman mo na naiipilit ka, parang itinutulak ka lampas sa iyong comfort zone. Ang mga bagay na dating normal ay hindi na tama sa pakiramdam mo. Nagsisimula kang lumampas sa ilang nakagawian, kapaligiran o paraan ng pag-iisip. Mapapansin mo rin na kahit walang malinaw na sagot, may isang bagay sa loob mo na nagsasabi na magpatuloy ka. Isang tahimik na pagtitiis. Minsan, biglang nagsasara ang mga pinto, nabibigo ang mga plano, hindi nangyayari ang inaasahan mo. Ngulit sa halip na tingnan ito na bilang pagkawalan lamang, isaalang-alang ang posibilidad. Maaring ito ay redirection. At paminsan-minsan, may banhig na pakiramdam, mahirap ipaliwanag, na may nagbabago. Hindi pa masyadong nakikita, pero nandoon. Ang mga sandaling ito ay kadalasang dumarating bago ang makabuluhang pagbabago. Ngayon, huminto sandali at ituon ang iyong sarili. Kahit nasaan ka man, huminto at magnilayan sa maikling panalangin na ito. Diyos, maaaring hindi ko lubusang nauunawaan ang nangyayari sa buhay ko ngayon, pero pinipili kong magtiwala sa iyo. Bigyan mo ako ng pasensya habang ako ay naghihintay, at klinaw kapag ako ay nag-aalinlangan. Tulungan mo akong lumago sa season na ito, sa halip na mawalan ng loog. Ihanda mo ako sa darating at ialay ng aking buhay sa iyong tamang panahon. At kapag dumating na ang sandali, hayaang magbago ang lahat sa paraang malinaw at hindi maikakainlab. Ang pananampalataya ay hindi lamang tungkol sa paniniwalang mangyayari ang isang bagay. Ito ay tungkol sa kung paano mo isinasabuhay araw-araw habang ikaw ay naghihintay. So habang nagpapatuloy ka sa araw mo, ituon ang pansin sa mga bagay na kaya mong kontrolin. Gumawa ng maliit at tuloy-tuloy na hakbang pasulong. Bitawan ang pressure na ayusin agad lahat ng bagay. At kilalanin na ang progreso ay hindi laging nakikita. Ang ilan sa pinakamahalagang pagbabago ay nangyayari sa loob, bago pa ito ipakita sa labas. Ngayon, gusto kong marinig sa iyo. Anong isang aspekto ng buhay mo kung saan kasalukuyan kang naghihintay ng pagbabago? Maaaring ito ay personal, praktikal o espiritual. Maglaan ka ng sandali at ibahagi ito sa comments not lamang bilang pahayag, kundi bilang isang hakbang ng intensyon. Narito ang mensahe na dapat mong dalhin ngayon. Ang sitwasyon mo ay hindi stuck, ito ay nasa proseso. Ang iyong paghihintay ay hindi permanente, may layunin ito. At ang iyong breakthrough ay hindi aksidente, ito ay nakatakda. Kapag dumating ang tamang panahon, gagawin ko ito, sabi ng Panginoon. Kung ang mensaheng ito ay nagbigay sa iyo ng klaridad o pag-asa, maglaan ka ng sandali para i-like ang video, mag-subscribe sa channel at ibahagi ito sa isang taong maaaring kailangan marinig ito ngayon. At kung komportable ka, iwan ang iyong mga saloobin sa comments. Maaaring makatulong ang iyong karanasan sa ibang tao na hindi makaramdam na nag-iisa sa kanilang paglalakbay. Magpatuloy ng may pasensya, manatiling matatag sa iyong pag-iisip, at maniwala na ang pagbabago ay hindi kasing layo ng iyong iniisip.